So mga bagay na kailangan mong gawin upang maging sukdulan ang pag-ibig, pagmamahal at nararamdaman sa iyo ng isang lalaki. Oo mga kamamay, tama ang narinig mo. Ito yung mga bagay na kailangan mong gawin upang lalo kang mas mahalin, lalong lumalim ang pag-ibig at koneksyon ninyong dalawa sa isa't isa. Kung kayo man ngayon sa inyong relasyon, parang nafe-feel mo na hindi ka na ganun kahalaga, hindi na ganun ka tibay, hindi na ganun na kalalim ang inyong relasyon. Mga kamamay, ito yung mga bagay na kailangan mong gawin upang muling maging sukdulan ang pag-ibig sa'yo ng isang lalaki. So mga kamamay, bago natin simulan yan, if ever na gusto mo at nagugustuhan mo yung mga videos na ini-upload ko o kung ikaw man ay babago pa lamang na napasyal dito sa aking munting channel, balikan mo sana yung mga videong ginawa ko. Lahat ng ginagawa kong video mga kamamay ay tungkol sa pag-ibig. Kaya pang inintay mo, balikan mo na yon at mag-subscribe kung nagustuhan mo ang mga videos na ginawa ko. So mga kamamay, kung napindot nyo na yung subscribe button dyan, sa baba dyan, at saka yung like buttons, huwag nyo natin masyadong patagalin pa ito. Simulan na natin ang topic natin ngayong hapon na ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang muling maging sukdulan? Pag sinabing sukdulan, mas lalong tumaas ang pagmamahal sa iyo ng isang lalaki. So number 1, alamin mo ang kanyang love language. Oo mga kamamay, pag sinabing love language, ito yung paraan kung papaano siya magpakita ng pagmamahal sa iyo. Tatanungin ng iba dyan, kamamay, ano ba yung sinasabi mong love language? Parang medyo magulo, hindi namin maintindihan. So mga kamamay, pag sinabing love language, gaya nga nasabi ko sa inyo, ito yung paraan kung papaano ipinapakita ng isang lalaki ang kanyang pag-ibig. Okay? So, ang love language mga kamamay, nahahati yan sa ilang aspeto. So, yung una, tinatawag tayong word of affirmation. So, yung pangalawa naman, may tinatawag tayong physical touch. Meron din tayong tinatawag na act of service. And yung last, may tinatawag tayong receiving of gift. Okay? So may 4 na aspeto pagdating sa tinatawag na love language. So yung una nga mga kamamay, ito yung tinatawag na word of affirmation. So pag sinabing word of affirmation, ito yung paraan ng isang lalaki ng pagpapakita ng kanyang pagmamahal through words. Okay? Pag sinabing through words, sa pamamagitan ng kanyang pagsasalita, okay, diyan niya ipinapakita ang pag-ibig, yung kanyang damdamin, yung kanyang pagmamahal sa iyo. So kung siya ay more on words, more on speaking, sinasabi niya palagi sa iyo, honey, I love you. Honey, ikaw yung buhay ko. Hindi ko kaya nang wala ka sa buhay ko. Mahal kita. Lagi niya yung sinasabi sa iyo mga kamamay. Ibig sabihin, yun yung paraan ng isang lalaki para ipakita sa iyo ang kanyang pag-ibig at pagmamahal. So, mahalagang malaman niyo mga kamamay kung ito ba ang paraan ng kanyang pagmamahal. Kasi kung ito, yung word of affirmation, ang paraan niya ng pagmamahal o ng pagpaparamdam sa iyo ng pagmamahal, ganyan din ang iyong ibato o ganyan din ang iyong ibalik sa kanya. More on, magsalita ka palagi ng mga sweet messages, I love you, mahal kita. Yan yung pagpaparamdam mga kamamay na ang isang lalaki ay minamahal ninyo o ang isang babae ay minamahal ninyo. So sa pamamagitan ng pagsasalita na ganyan, malalaman mo ngayon kung papaano mo siya babalikan o pipidbakan o papaano ang magiging impact sa kanya ng pagmamahal. Okay? Kung sa tingin mo, yun yung kanyang ibig sabihin ko way ng pagmamahal, ganyan din ang isukli mo. Sa paraang ganyan mga kamamay, mas lalo kang mamahalin ng isang lalaki sapagkat mas na-appreciate niya yung ganung pamamaraan ng pagmamahal. Kaya kung ano yung way niya, ganun din ang maging way mo. Okay? Para sa ganun, mas lalo kang mahalin ng isang lalaki. Okay? So yung pangalawa naman, pag ang tinatawag nating physical touch. Alam ko, marami nang may alam sa inyo nito, pero para sa lahat, papaliwanag ko po ulit. Pag sinabing physical touch, ito naman yung paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa isang tao. Sabihin na natin isang tao, kung ikaw man ay lalaki o babae, pinapakita mo siya through your touch. For example, hinahag mo siya. Okay? So, yan yung paraan mo ng pagpapakita sa kanya ng pagmamahal. Hinahag mo siya. So, sa paraang ganyan, nararamdaman ng isang lalaki na mahal mo siya.
sa pamamagitan ng paghalik, pag-kiss. Isa rin yung paraan mga kamamay, physical touch din po ang tawag dyan. Kapag ka hinahalikan mo siya, sabay mong hinahalikan at sinasabi mong, I love you. Yun yung physical touch. O kaya naman pag naglalakad kayo, nahawakan mo yung kanyang kamay, holding hands while walking, physical touch din po yung tawag dyan. Okay? So maraming physical touch ang maaari mong ipakita sa isang lalaki. At ito yung dapat mong alamin sa kanya. Kung ano yung paraan ng pagpapakita niya ng pag-ibig at pagmamahal sa iyo, mahalaga na malaman mo upang alam mo rin kung paano ibabalik yung paraan o yung pagmamahal na kailangan din niya. So kapag ka alam mo kung ano yung paraan na ginagamit niya, madali mo ngayong mahuhuli ang kiliti ng isang lalaki. At pag nahuli mo yung kiliti na yon, mas mamahalin ka niya, masukdulan ang pagmamahal na ibibigay niya sa iyo sapagkat naiintindihan niya mas na-absorb niya yung pagmamahal na kaya mong ibigay sa kanya dahil mayroong kang source kung paano siya magmahal. Okay? Yan yung tinatawag na physical touch. So yung number 3 naman, yung act of service. Pag sinabing act of service, ang ginagawa mo sa kanya, pinagsisilbihan mo siya, nire-respeto mo siya. So kamamay, ano bang example nito? Magbigay ka naman, okay? So kapag ka ang isang lalaki mga kamamay ay pinagsisilbihan ka, ibig sabihin, pinagluluto ka, pinaghahanda ka ng damit, pinag-prepared ka ng pagkain sa umaga, sa iyong paraan upang maipakita ng isang lalaki sa iyo ang kanyang pagmamahal. Okay? Mahalaga kasi mga kamamay, sa madaling sabi, mahalaga na malaman nyo kung ano yung way ng kanyang pagmamahal, kung paano niya ipinaparamdam sa iyo, para ganun din ang maging sukli mo sa kanya, para mas maging absorb, okay, ang iyong pagmamahal na ibibigay sa kanya para lalo kanyang mahalin. Kung ikaw ay pinaghahanda ng gagamitin, pinagtitimpla ka ng kape sa umaga, paggising, kung ano man yung iutos mo, inutos niya, sinusunod mo, yan po yung tinatawag na act of service. Isa rin yung paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. And last, receiving of gift. Ibig sabihin, binibigyan ka niya palagi ng regalo. Okay? Kapag ka birthday mo o kahit walang okasyon, basta nagustuhan niya, basta gusto lang niya o kahit may okasyon, binibigyan ka niya ng regalo. So isa rin yung paraan mga kamamay ng paraan upang ipakita sa iyo ang pagmamahal na meron siya. At kapag ka nalaman mo na ganun pala yung source ng kanyang pagmamahal sa iyo, ganun din ang source na ibigay mo sa paraang madali niyang maa-absorb. Maniwala ka kamamay, kapag ka nalaman mo yung mga ganitong klaseng love language ng isang lalaki, madali mong maibabalik at madali mong masusuklian ang pagmamahal na yan. Kaya ang isang lalaki ay magiging sukdulan ang pagmamahal sa iyo at hindi kanya iiwan kapag ka nalaman mo ito. Kaya ngayon pa lang mga kamamay, tingnan nyo ang mga ginagawa ng isang lalaki, tingnan nyo ang mga sinasabi sa inyo ng isang lalaki at yan ang magiging source ninyo kung paano nyo gagawin na sukdulan ang magiging pag-ibig sa iyo ng isang lalaki. Okay? So number 2, ipakita ang iyong paggalang at pagpapahalaga sa kanya. Yes mga kamamay, yung bang mga words na I respect you, I am so proud of you, ilan lang yan sa mga bagay na po pwede mong sabihin sa kanya na na-appreciate mo siya, na ginagalang mo siya. Okay? Para sa isang lalaki, napakalaking bagay niyan mga kamamay. Kapag ginagalang nyo sila, nire-respeto nyo sila, mas lalo kanyang mamahalin, mas lalo magiging sukdulan ng pagmamahal sa iyo ng isang lalaki kapag nakita yan sa iyo ng isang lalaki at talagang palagi niya yung nararanasan sa iyo. Kukunti na kasi yung mga babaeng ganyan. Hindi na to alam at nakakalimutan na to ng ibang mga babae. Kaya dito sa video ito, kaya pinagsusubscribe kita, gusto kong ma-refresh ka muli sa mga bagay, sa mga katangian, sa mga dapat na gawin mo pagdating sa isang relasyon upang mas lalo kang kasabikan, kahumalingan ng isang lalaki. So kailangan mga kamamay, ulitin ko, nandoon ang paggalang at pagrespeto ninyo sa isang lalaki. Sigurado ako mga kamamay, mas mamahalin ka pa ng mga ito. So number 3, magbigay ng suporta at pangunawa. Yes mga kamamay, mahalaga din to na meron kayo, okay? Pagdating sa isang lalaki, kailangan magbigay kayo ng suporta, yung matatag na suporta talaga sa mga pangarap niya, sa mga layunin niya. Sa ganitong klase ng paraan na nagbibigay kayo ng suporta, ng pangunawa, pinapakita niyo sa kanya na nandiyan kayo at hindi niyo sila iiwan kahit na anong mangyari.
sa kanyang mga layunin, sa kanyang mga pangarap, lagi lang kayong nakasuporta. Malasakit ang tawag sa ganyan. Kapag kaya ay inyong na-practice mga kamamay, sigurado ako mas magiging matibay ang inyong emosyonal na komunikasyong dalawa. At kapag meron kayong matibay na komunikasyon na ganyan, sigurado ako, mahuhuli mo ang isang lalaki. Sigurado ako, mas mamahalin ka ng isang lalaki at talagang magiging sukdulan ang inyong magiging pagmamahalang dalawa. Kaya mahalaga na suportahan mo siya, okay? At unawain palagi. So next, panatilihin ang inyong kasiyahan at ang inyong siglahan. Yes, mga kamamay, sa isang relasyon, kailangan palaging napapasaya ninyo ang bawat isa. Hindi lang ikaw, hindi lang siya. Dapat parehas kayo. Paano ba kamamay pasayahin ng isang partner o ang isang relasyon? Simple lang, maglaan lang kayo ng oras, ng panahon sa bawat isa. Magkaroon kayo ng quality time. Lumabas kayo, holding hands, or kayo lang dalawa para kayo ay makapag-usap, makapag-refresh ng isipan. Hindi lang puro lagi kayong nasa bahay. Lumabas din kayo para maiba naman ng ambience ang paligid ninyo. Sigurado ko mga kamamay, sa ganyang pagkakataon, sa ganyang paraan lang, kahit simple, mapapasaya nyo na ang inyong relasyon. Hindi lang ikaw, hindi lang siya, mapapasaya nyo. At kapag masaya ang isang relasyon, sigurado ako mas magiging matibay yan. At the same time, kailangan lagyan nyo rin ng konting flavor. Medyo painitin nyo lang palagi. Mag-out of town kayo, mag-outing kayo, na kayo lang dalawa, or kung may anak kayo, isama ninyo. Basta painitin nyo rin ang inyong relasyon at sigurado ako, mas magiging matatag ang inyong relasyon. Hindi lang ang inyong relasyon, pati ikaw, pati siya, magiging mas matibay ang inyong pagmamahalang dalawa. Kaya dapat, ang inyong relasyon ay panatilihing masaya at masigla. And last, iwasan ang pagkawala ng romansa. Oo, mahalaga itong mga kamamay sa inyong relasyon. Kailangan lagi niyong lagyan ng init ang inyong relasyon. Papaano? Kailangan wag mong iwasan na magbigay ng mga love notes, okay? Maging sweet ka sa messages, sa inyong tawag. At the same time, dapat marunong ka rin magplano. Okay, sa inyong mga anniversaries, sa inyong mga birthdays, sa mga mahalagang okasyon ng inyong buhay. Okay, planuhin nyo yan. Sigurado ako magbibigay ng init sa inyong relasyon. Okay? Wag lang palagi yung simpleng happy anniversary. Yun na lang. Kailangan ipaghanda nyo rin, i-celebrate nyo rin. Makakatulong yan mga kamamay sa inyong relasyon, sinasabi ko sa inyo. Siyempre, kapag naalala nyo, magbigay din kayo kahit maliit na sorpresa sa kanila. Nakakapagpaalala yun sa kanila na ang pagmamahal ninyo ay palagi lang nandyan at hindi nyo nakakalimutan. Kaya mahalaga na magbigay palagi kayo ng romansa, ng init sa inyong relasyon. Lahat alalahanin nyo, i-celebrate ninyo kung para sa inyo rin naman yung dalawa. Walang ibang mag-celebrate niyan mga kamamay, kundi kayo. Okay, kaysa kayo maghanap ng ibang mga babae, ibang mga lalaki, bakit hindi nyo na lamang pagtuunang pansin ang inyong mga partner? Yung pagmamahal, mas painitin ninyo. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan mong gawin upang maging sukdulan ng pag-ibig at pagmamahalan ng isang lalaki o ng bawat partner ninyo sa isa't isa. So mga kamamay, kung may mga katanungan kayo, mangyari lang na mag-comment kayo sa baba ng video ito at syempre, sasagutin natin yan next video. So mga kamamay, mahal ko po kayo. Sana may natutunan kayo dito. Huwag niyo sana kalimutan na mag-subscribe, pindutin ang like button sa video ito. So see you for our next vlog mga kamamay. Paalam po.